Magandang umaga mga bata. Tumayo ang lahat upang tayo ay manalangin. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Bago tayo tumalakay sa ating talakayan, may lumiban pa sa ating klase. Magaling. So, lahat kayo nandito. Ngayon, natatandaan niyo pa ba kung ano yung huli nating tinalakay? Yes, Aldrian? Tama. Ang huli nating tinalakay ay tungkol sa pangalan. Ngayon, bago tayo tumako sa panibago nating talakayan, may maikli tayong aktibidad o motibasyon. Ito ay ang larawan ko, hulaan mo. So, ito yung mekaniko. Magpapakita si teacher ng mga larawan at sasabihin nyo lamang kung ano ito. Maliwanag ba mga bata? Okay, magaling. So, ang unang larawan ay may ideya ba kayo kung ano ang nasa larawan na ito, mga bata? Tama, ito ay ang pagmamano. Pangalawa, ano itong pangalawang larawan natin? Magaling, ito ay ang paggamit ng po at opo. At ang panghuli ay tama, ito ay ang pagtulong. So, nag-enjoy ba kayo sa ating motibasyon, mga bata? Okay, so, magaling. So, ngayon, may ideya na ba kayo kung ano ang ating bagong talakayan? Okay? Hindi nyo alam? Wala kayong ideya? Okay, so ang bago nating talakayan ay ang kaugalian ng mga Pilipino. Ano nga ba ang kaugalian ng mga Pilipino? Ang mga kaugalian ng Pilipino ay nagpapakita ng mabubuting pag-uugali. So, paano nga ba napapakita ng mga Pilipino ang kanilang mabuting pag-uugali? Mayroon ba kayong ideya, mga bata? Okay, wala po. So, naipapakita ng Pilipino ang kanilang mabuting pag-uugali hindi lamang sa ating bansa, kundi na rin sa ating ibang bansa kapag sila ay pumupunta doon. Okay ba? Okay. So, kilala tayo bilang mapagmahal sa kapwa, mapagmalasakit, at masiyahin. Ilan yan sa mga nakikita ng ibang lahi sa ating Pilipino. So, mapagmahal sa kapwa. Naipapakita natin ang pagmamahal sa kapwa kapag sila ay ating minamahal at hindi natin sila inaaway. Okay, ang mapagmalasakit naman, ito yung kapag nakikita natin sila na nahihirapan, kusan tayong tutulong para hindi sila mahirapan. At kapag may nangangailangan ng tulong, lalapitan natin sila at tutulungan din natin para hindi sila mahirapan sa kanilang problema or sa kanilang hinaharap. At ang masiyahin, ito yung kapag dadaan tayo or pupunta tayo sa ibang bansa, kapag may nakita tayong ibang tao, di ba, kahit hindi natin sila kilala, pag nakipag-eye to eye tayo or tumingin sila sa atin at tumingin din tayo sa kanila, ngingiti na lang tayo. So, kahit hindi natin sila kilala, once na yung mata natin ay
nakita nila tayo or nakita tayo nila, ngingiti at ngingiti tayo. Kahit na may problema tayo, idadaan na lang natin ito sa ating ngiti. Ito yung mga ilang positibong katangian ng mga Pilipino. Mapagmahal sa kapwa, mapagmano sa nakakatanda, at ang paggamit ng po at opo. So, unahin natin ang mapagmahal sa kapwa. Mapagmahal sa kapwa, ito yung mamahalin natin ang ating kapwa dahil parang tunuturing na rin natin silang sarili natin. Kasi kapag minahal natin ang sarili natin, dapat ganun din, mahalin din natin ang ating kapwa. Hindi dapat tayo nagkaaway-away. Dapat ay magmahalan tayo. So, pangalawa ay ang pagmano sa nakakatanda. Okay? Ito ay isa sa tradisyon ng mga Pilipino na ginagamit hanggang ngayon. Dahil ito ay ang kanilang, kumbaga parang ito yung kanilang minamana sa kanilang ninuno. At ang huli ay ang paggamit ng po at opo. Ito ay isa din sa mga tradisyon ng mga Pilipino na mula noon hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng mga tao kapag sila ay may kausap na mas matanda sila sa atin. Katulad na lamang ng pagkausap natin ng ating guro, gumagamit tayo ng po at opo kapag sila ay ating kausap, sapagkat nagbibigay ito ng respeto hindi lamang sa ating sarili kundi sa ibang tao o sa mas nakakatanda sa atin. So, kailangan natin silang gamitan ng po at opo kapag sila ay ating kausap. Dahil ito ay pagpapakita ng respeto. So, naintindihan niyo ba ang ating talakayan ngayong araw? Okay, magaling. So, may katanungan ba mga bata? Wala na po. So, kung wala na, si teacher naman ang magtatanong. Okay, so ano nga ulit ang ating talakayan ngayong araw? Yes, Abby? Okay, tama. Ang talakayan ngayong araw ay ang kaugalian ng mga Pilipino. So, magbigay nga ng isang kaugalian ng mga Pilipino. Magtaas lamang ng kamay kung maaaring kung kayo ay sasagot. Yes, Christian? Tama. Ito ay ang paggamit ng po at opo. Okay? So, may iba bang sagot, mga bata? Yes, Abby? Tama. Ito ay ang pagmamano. So, wala na bang katanungan, mga bata? Okay, mahusay. Magaling, mga bata. Darako na tayo sa ating aktibidad na kung saan magpapakita si teacher ng mga larawan at sasabihin niyo lamang kung anong kaugalian ng mga Pilipino ang nasa larawan at sasabihin niyo kung tamang gawin at maling gawin. Maliwanag, mga bata? Okay, magaling. So, ang unang larawan ay ang maaari mo bang sabihin kung ano ang nasa larawan na ito? Jenica? Mahusay. Ito ay ang pagmamano. Tamang gawin o maling gawin? Tamang gawin. Magaling. Okay, so, pangalawa ay ang maaari mo bang sabihin kung ano ang nasa larawan? Aldrian? Tama. At ito ba ay tamang gawin o maling gawin? Magaling. So, ito ay ang kinukutya ang matandang pilay. Ito ay ang maling gawin. Dapat hindi natin kinukutya ang matandang may kapansanan. Okay, at ang pangatlo ay ang
Maaari mo bang sabihin kung ano ang nasa larawan? Catherine? Tama. Ito ba ay tamang gawin o maling gawin? Mahusay. So, ano ang nasa larawan? Ito ay ang nagdadabag ang bata sa kanyang magulang. Tama ba itong gawin o mali? Mali. Dahil dapat hindi tayo nagdadabog, kailangan sumunod tayo. Okay. At ang pang-apat na larawan ay ang maaari mo bang sagutin kung ano ang nasa larawan? Melody? Napakahusay. Ito ba ay tamang gawin o maling gawin? Okay, magaling. Ito ay ang nasa larawan ay ito ay binabati ng magalang na pananalita ang guro. Ito ay tamang gawin. Mahusay. Kaya ang panglima naman ay maaari mo bang sagutin, Micaela? Mahusay. Ito ba ay tamang gawin o maling gawin? Okay, magaling. So, ang nasa limang larawan, ito ay ang isinasauli ang napulot na bagay. Ito ay tamang gawin. Dahil kapag may napulot tayo at hindi ito sa atin, dapat ito ay isoli natin. Okay, at ang panghuli ay ang tama. Ito ay ang magpapaalam ng maayos sa magulang kapag aalis. Tamang gawin, maling gawin. Tamang gawin. Kailangan bago tayo umalis sa ating bahay, dapat nagpaalam tayo sa ating magulang para alam nila kung saan tayo pupunta. Okay, so magaling mga bata, napakahusay nyo. Salamat sa inyong partisipasyon. At sigurado naman na kayo ay may natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Okay, so ngayon darako na tayo sa bakit nga ba mahalaga na ang kaugalian ng Pilipino. So mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng paggalang sa ating kapwa, pagmamahal, at pakikiisa sa bawat mamamayan ng Pilipino. Pahalagahan din natin na ang kaugalian ng mga Pilipino sapagkat mas mapapaunlad nito ang ating kaugalian o ang ating bansa kapag nakalat natin o naipakita natin yung kabutihan ng Pilipino sa ibang bansa para sila ay pumunta sa ating bansa at makihalubilo at makiisa. Okay? So, naintindihan nyo na ba kung bakit mahalaga ang kaugalian ng Pilipino? Mga bata, mahusay.